Okay, so matatag teacher hack, how to teach photosynthesis in grade 8. So sa nag-request po ng video na to, ito na po, pinagbigyan na kita. So mga maman sir, let's be honest, organizing the lesson is harder than teaching the content itself, di ba? So yung photosynthesis, kayang-kaya natin yan. Pero paano natin ipapasok ang activities nang hindi magulo or nakaka-drain in part of the students? Ano? So today, i-share ko sa inyo ang matatag teacher hack for an easy organized way to teach photosynthesis sa grade 8. Kaya sa mga nahihirapan, ito na yung sagot. Ano? So, based sa ating learning competencies, ito yon and objectives, sobrang dami at haba talaga, di ba? Ayon pa sa ating exemplar or plan, ito ay naka-anchored sa 2 week or 2 weeks lesson. So, 1 week for photosynthesis and 1 week for cellular respiration. Pero focus muna tayo today sa photosynthesis. Gawin nating simple pero engaging ang bawat araw. So, mga maman sir, sa day 1, introduction muna tayo. Ano? So, dito sa day 1, you can use the PPT I made para maging interactive na agad sa simula. So, sa unang activity dito mga ma'am, gumamit ako ng wordscape style, word hand. Prep stage lang yan para ma-activate yung prior knowledge ng mga bata. Then after the activity, give a quick feedback pero don't dive deep yet. Okay, so dito sa ating wordscapes, ayan yung mga possible words na pwede nyong i-incorporate, pwede nyong i-modify yan if you want. Then after dito sa ating wordscapes hunt na parang prep stage lang, sundan na natin ang next activity. Okay, i-discuss na natin doon yung parts ng plant or plant's internal part of leaf, yung internal part ng leaf. Pero imbis na basta lang natin i-flash, okay, yung internal part ng leaf, gawin na natin itong mas interactive. Gumamit tayo ng word puzzle. Okay, so para ma-discuss yung internal leaf anatomy natin. Ano? So, after niyan, okay, doon muna natin i-discuss. Okay, isa-isahin natin yung definition ng internal leaf anatomy. Okay, para naman mas magets ng mga bata. Okay, mas ang boring kasi yung parang i-introduce mo lang yung part. Okay, without a twist. Ano? So, yung game, yung word puzzle, yung twist doon. And then, syempre, kailangan mo din dito ng model. Hindi lang yung parts, kailangan natin dyan ng model para ma-visualize ng mga bata. This is the cuticle, this is the epidermis, this is the mesophyll or the palisade mesophyll cell, and so on and so forth. Ano? So, doon naman, tapos na tayo sa day 1 para hindi naman masyadong nakaka-drain. Yan lang muna. So, sa day 2, okay, doon na natin i-discuss yung video na suggested doon sa ating exemplar. So, nandiyan po yung ating pinakakasama, si Dr. Binox. Okay, so meron siyang video about photosynthesis. Okay, and then dito, sa ating video na swak sa grade 8, after ma-flash nitong video about photosynthesis, dapat meron tayong mga guide questions para ma-check whether they understand the video. Pero you can still modify mga mamanswer itong questions natin na nandito according to your preference. So kung hindi ka pa din sure kung nakuha na talaga ng students yung video about photosynthesis based sa ginamit mong mga question, you can still use a story map in day 2. Okay, so dito sa ating story map, hindi lang yan para siyang nagnanarrate or parang narration. Okay, with a twist yan. Story map na gawin mong fill in the blanks para yung mga bata sila yung magsusupply ng mga words doon. Okay, na naka-align din dun sa video presentation na pinanood nila. Ano? And then after nito, okay na tayo dito. Sa day 3 naman, doon na natin ipasok, okay, yung diagram about plants. Okay. Sa day 3 is all about inputs and outputs. Ipa-familiarize natin sa mga bata yung mga factors na to. Ipaliwanag natin saan dyan yung pumapasok, yung product, or yung lumalabas. Okay. And then, after dito, flash na natin yung unlabeled diagram ng photosynthesis process na nangyayari sa chloroplast. Okay, so para mas maganda dito sa ating unlabeled diagram, mas mapadali sa mga bata, you can supply a word bank. Okay, tapos you can guide them as they label it. Okay, you can guide the students, bakit ganun, okay, bakit yan nandito, okay, bakit yung sunlight nandun. Okay, nasa sa ating diskarte yun mga teachers. So sa day 4 naman, doon na. Okay, ipasok natin yung comparison between the two stages of photosynthesis. Okay, the light dependent and then the Calvin cycle. Okay, so doon po tayo mag-wrap up what goes in during light independent,
comes out and then saan nangyayari. Similar din sa Calvin cycle. I-check lang natin. Okay, kasi ito naman ay continuation lang nung sa day 3 nila. Ano? And then after nito, doon na natin ipasok din sa day 4 yung chemical equations of the photosynthesis. So, hindi tayo ang magpapaliwanag. Since napakita natin itong picture sa kanila, sa mga bata, sila na yung bahalang mag-visualize na yan or mag-interpret. Pero dapat guided mo. Okay. And then sa day 5, nandito naman, don't forget yung summary and clarification and additional activities kung meron ka, kung may worksheets ka pang gustong ipagawa sa kanila. And then, dito naman sa day 5, don't forget to have your formative assessment. So, napakadali lang namang ituro yung photosynthesis. So, ayun na mga ka-teacher, photosynthesis is just 5 structure and student-friendly days. Ano, hindi kailangan maging stressful. Basta organized tayo, yung may gamified at guided, yan ang tunay na matatag teacher hack. So, matatag teaching, hindi lang basta turo, may puso, may strategy, at may saya. Ano, don't forget to like, share, and subscribe for more hacks like this. See you next lesson.